Matapos muling bumalik sa normal ang mundo, isang bagong banta ang biglang lumitaw sa Earth. Ang mga Titans, mga nilalang na naglalakbay sa kalawakan upang lamunin ang mga planetang may buhay. At sa pagkakataong ito, muling kikilos ang Shadow Monarch upang harapin ang isang panibagong digmaan. Sa pagpapakita ng mga Titans, sinabi ng isa sa kanila na, "Ano ito? Naniniwala ka bang mapipigilan mo kaming mga Titans na mag-isa?" At dito, sumagot si Jinwoo na, "Mukha ba akong nag-iisa?" Pagkatapos, tinawag ni Jinwoo ang kanyang mga Shadow Soldiers. Isa-isang nagsimulang lumabas ang kanyang mga alagad. Handang-handa na sa isang matinding digmaan upang protektahan ang mundo. At iisa lamang ang iniutos dito ni Jinwoo, "Sumugod na kayo." Pagkatapos, lumipat ang eksena. Sinabi ng isang opisyal, "Maaliwalas ang kalangitan, pero bigla na lamang itong nabasag." At may mga nilalang na lumabas mula sa bitak na yun. Wala pang ganitong pangyayari sa buong kasaysayan ng mundo. Talaga bang tama na harapin natin ang walang katulad na krisis na ito nang hindi pa pinapaalam sa publiko? Hindi. Ang mas mahalagang tanong, kaya ba talaga nating harapin kung anumang lumabas mula sa kalangitan? Pagkatapos, may nagtanong, "Harrison, totoo ba ang lahat ng sinabi mo?" At sumagot ang captain na, "Opo sir, kontrolado na ang sitwasyon. Ipapaliwanag ko ang lahat sa meeting room." Panoorin muna ninyo ang video na ito. Kuha ito ng mga drone at robot na nasa pinangyarihan. At dito, nagulat ang lahat ng nakapanood. Ano ba yan? At sino ang taong nakatayo roon? Isang binatilyo? Asyano ba siya? Sino ang batang yan? Nasaan ang mga sundalo, Harrison? At bakit may isang sibilyan sa gitna ng mga nilalang na yun? At sumagot ang captain na, "Gusto ko ring malaman ang sagot sa tanong na yan." Pagkatapos, lumipat ang eksena sa matinding labanan sa pagitan ni Jinwoo ng kanyang Shadow Army at ng mga Titans. Sa pagkakataong ito, kumilos na si Tos. Nag-ipon siya ng napakalaking mana at nagpakawala ng isang napakalakas na pag-atake. Direktang tinamaan ng mga Titans. Sa iisang atake lamang, nilipol niya ang isang buong hanay ng mga Titans. At kasabay nito, sabay-sabay nang nagsalpukan ang mga Shadow Army at ang mga Titans. At sa bawat banggaan, kitang-kitang nangingibabaw ang mga Shadow Soldiers si Jinwoo. At sa wakas, dito kumilos na rin si Jinwoo. Sa napakabilis ng paggalaw, isa-isang naturog ang mga Titans. Walang sino mang makapigil sa kanyang pagsalakay. Pagkatapos, ginamit ni Jinwoo ang kanyang kapangyarihan. Nagpakawala siya ng napakaraming espada at gamit ang Ruler's Authority, isa-isa niyang kinontrol ang mga ito. Isa-isang winasak ni Jinwoo ang mga Titans hanggang sa unti-unti silang nalipol. Ngunit nang gamitin niya ang pag-ataking iyon laban sa pinuno ng mga Titans, nagsalita ito na, "Sa tingin mo ba, may magagawa sa akin ang ganitong klaseng pag-atake?" Ngunit sa pagkakataong ito, biglang nanlaki ang mga mata ng Titans dahil si Jinwoo ay nasa harapan na nito. Habang nasa ere, binalot ni Jinwoo ng napakalakas na kapangyarihan ng kanyang kamay at buong lakas niyang ibinaon ng Titan pabagsak sa lupa. Ngunit nagsalita pa rin ang pinuno ng mga Titans. "Hindi ko inaasahang may isang napakahusay na mandirigma sa isang maliit at liblib na planetang tulad nito. Pero ang katotohanan, kailangan mong palakihin ang iyong katawan gamit ang mana para lang mailabas ang buong lakas mo. Nagpapatunay lamang kung gaano kahina ang lahi ninyo. Kami namang mga Titans, kapag handa nang ilabas ang aming tunay na kapangyarihan, lalo naming pinapalit ang aming mga katawan. At dito nga, ipinakita ang tunay nitong anyo. Isa sa pinakamalalakas na Titan at minsan nang naging matinding kalaban ng mga rulers." At sinabi pa nito na, "Ang mga pinakamahusay na mandirigmang Titan lamang ang may kakayahang gawin ito. Tulad ko, hindi pa huli ang lahat. Lumuhod ka at humingi ng tawad. At baka sakaling pagbigyan pa namin kayo." Ngunit bago pa nito matapos ang kanyang sinasabi, bigla na lamang may sumugod. At dito makikita si Belyon sa isang iglap, iwinasiwas niya ang kanyang sandata. Kasabay ng pagsalakay ng isang malaking dragon.
At sa isang matinding atake, napugutan ng ulo ang Titan. At sinabi ni Belyon na, "Pasensya na, my king. Nasa kalagitnaan ba kayo ng pakikipag-usap sa halimaw na yon?" At sumagot si Jinwoo na, "Hindi, pero mukhang napakayabang ng halimaw na yon. Mukhang kailangan nyo silang turuan ng leksyon." At dito, sinabi ni Belyon na, "Ipaubayan nyo na sila sa akin, my king." At sa utos na yon, mabilis na sumugod si Belyon. At isa-isa niyang nilipol ang lahat ng natitirang Titan sa paligid. Pagkatapos, lumipat ang eksena. Makikita ang mga opisyal na nagpapatuloy sa pagpupulong. At sinabi ng isang opisyal na, "Ang batang yun, nalaman na ba natin kung sino talaga siya?" Habang pinapanood nila ang video, napabulong siya sa kanyang sarili. Parang laruan lang kung wasakin niya ang mga halimaw na yun. Parang eksena lang sa isang pelikula. Hindi ako makapaniwalang nangyari ito sa totoong buhay. Pagkatapos, sinabi niya na, "May paraan bang mga CIA para malaman ang pagkakakilanlan ng batang yon?" At sumagot ang isa na, "Kung normal na paraan ang gagamitin, imposibleng matunton siya." At dito, ipinakita nga kung sino yung nagsasalita. Si David Brennan, isang direktor ng CIA. At sinabi pa nito na, kung ganon, bakit hindi tayo gumamit ng hindi normal na paraan para mahanap siya? At nagtaka ang isang opisyal, "Anong ibig mong sabihin?" At sumagot si David Brennan, "Nakalimutan na ba ninyo? May isang taong minsan nagpakita sa atin ng mga katotohanang walang ibang nakakaalam sa pamamagitan ng isang hindi normal na paraan." At sinabi ni David Brennan na, "Oo, tama kayo. Si Miss Norma Selner ang tinutukoy ko. Sigurado ako maibibigay niya sa atin ang sagot na hinahanap natin. Gaya ng palagi niyang ginagawa." Pagkatapos, dito lumipat ang eksena. National Student Track and Field Competition Preliminaries. Makikita si Jinwoo kasama ang mga miyembro ng Track and Field Club. At dito, ipinakita ang isang lalaki. At sinabi ng kanyang kasamahan na, "Hoy, Kim Chul! Ano pang hinihintay mo? Maganda ka na!" At sumagot ito na, "Sige." At napasabi si Jinwoo sa kanyang sarili na, "Iron?" At biglang may lumapit na lalaki at sinabi ng captain ng group ko na, "Hoy, Choi Tae-wong! Napansin kong isinama mo ang first year rookie mo sa lahat ng event ha. Mukhang desperado na talaga kayo. Narinig kong ilang buwan ding hindi makakatakbo si Woo San-jin dahil sa injury. Ganun na ba siya kahina kaya kinakailangan yung gawing ace ang isang first year student?" At sumagot ang captain ni Jinwoo na, "Hintayin mo na lang. Ang first year rookie na yan ang magpapayak sa inyo sa takbuhan." At dito napakamot na lamang si Jinwoo. At sumagot ang kabilang grupo, "Wow, mukhang mas sinasama ang mga biro mo kaysa sa pagtakbo. Nagkataon namang meron din kaming star rookie ngayong taon. Magpakilala ka, Chul." At sa sandaling iyon, biglang may kakaibang naramdaman si Kim Chul. At napasabi siya sa kanyang sarili na, napakalakas ng pakiramdam na ito. Bakit? Habang pinagpapawisan siya, nagpatuloy siya sa pag-iisip. Bakit parang gusto kong lumuhod sa isang taong kaedad ko lang, na ngayon ko lang nakita? Natatakot ba ako sa isang lalaking kasing edad ko lang? At bigla nga siyang sumigaw na, "Hindi, hindi!" Nagulat ang kanyang mga kasama. "Anong nangyayari, Chul? Ayos ka lang ba?" At sumagot siya na, "Oo, ayos na ayos ako." Pagkatapos, tinignan niya na mabuti si Jinwoo at sinabi niya sa kanyang isipan na, "Paano ako matatakot sa payat na batang yan? Wala siyang laban sa akin. Hinding-hindi." At sinabi niya kay Jinwoo na, "Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Kung may gusto kang sabihin, lumabas tayo ng stadium at magkasubukan." At nagsigawan naman ang mga kasama ni Jinwoo. "Wow! Mag-aaway na ba agad kayong dalawa? Hindi pa nga nagsisimula ang competition eh. Siguraduhin mo lang na wag mo siyang mapapatay, Jinwoo ha." At sinabi pa ng captain ni Jinwoo na, "Hindi ka naman siguro papatay sa araw mismo ng competition, hindi ba? Hayaan mo na siya. Ikaw na ang umintindi." At sumagot si Jinwoo na, "Walang mangyayaring ganun. Huwag kayong mag-alala." At sinabi ng captain na,
Pangako mo yan ha, Jinwoo. Siguraduhin mo makakabalik ko siya sa truck gamit ang kanyang mga paa. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan nagkaharap sina Jinwoo at Kim Chul. Hinawakan ni Kim Chul ang damit ni Jinwoo at sinabing, "Hoy, mukha ba akong madaling kalaban? Dahil lang ba pareho tayo nakatayo rito sa stadium habang suot ang school uniform natin?" At dito nga, sa likod ni Jinwoo, unti-unting lumitaw ang kanyang mga high-ranking shadow soldiers. At sinabi ni Tos na, masayang makita siyang muli sa ganitong anyo. At sinabi naman ni Igris na, kaya buhay na muli ang original na Iron. At sinabi naman ni Beru, maligayang pagbabalik Iron. At dito, sinabi ni Bellion na, My King, kung pahihintulutan ninyo, ako nang magtuturo ng leksyon sa kanya upang hindi na ito maulit. At sa sandaling iyon, napabulong na lang si Kim Chul sa kanyang sarili. Anong nangyayari? Bakit? Unti-unting tumulo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya maunawaan ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa bigla na lamang siyang lumuhod sa harapan ni Jinwoo. At sinabi niyang, bakit ako? Habang nakatalikod na dito si Jinwoo at naglalakad palayo, napasabi siya sa kanyang sarili na nabubuhay na siya ngayon bilang Kim Chul. Hindi na bilang isa sa aking mga shadow soldiers. Mas mabuti pang pabayaan ko na lang siya. Ngunit bago tuluyang makaalis si Jinwoo, biglang sinabi ni Kim Chul na, sandali! Pwede bang ang ganito bang pakiramdam ay pag-ibig? Namula ang mga mukha ni Kim Chul habang nakahawak sa kanyang dibdib. Samantala, hindi makapaniwala si Jinwoo sa kanyang mga narinig. Ano bang mga pinagsasabi mo? Pagkatapos, ginamit ni Jinwoo ang kanyang kapangyarihan. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, may isang alaalang itinanim niya sa isipan ni Kim Chul. Ganito ang nangyari. Hinamon mo ako ng away, pero nalaman mong anak pala ako ng matalik na kaibigan ng iyong ama. Kaya naging maayos na tayo. At simula ngayon, subukan mong mas maging mabuting tao. Isa ka rin sa mga lumaban upang protektahan ng mundo. Kaya dapat mong ipagmalaki ang sarili mo. Nagulat si Kim Chul sa lahat ng kanyang mga nakita at narinig. Samantala, lumipat na ang eksena. Narinig ang anunsyo na malapit nang magsimula ang preliminary round ng Junior High Division. Inihiling namin sa lahat ng kalahok na magtungo na sa loob ng stadium. Pagkatapos, lumipat ang eksena, makikita si David Brennan na bumisita sa bahay ni Lady Selner. At sinabi niya na, matagal-tagal na rin Lady Selner. At sumagot si Lady Selner na, tumuloy ka Dave. Habang naglalakad sila sa loob ng bahay, sinabi ni David Brennan na, parang may naamoy akong pagkain. Naabala ba kita habang kumakain? At sumagot si Lady Selner na, sa totoo lang, may isa pa akong bisita. Mas nauna siyang dumating kaysa sa iyo. At sinabi ni David Brennan, ganun ba? Kung ganun, dediretso na ako sa aking pakay para hindi na ito maabala. Ngunit sumagot si Lady Selner na, Dave, sinabi ko na sa iyo, wala nang dumating siya sa akin. Wala na ako nakikita. At sinabi ni David Brennan, ang tinutukoy mo ba ay ang God of Death? Ngumiti si Lady Selner at sinabi niya, sasagutin ko na ang mga tinatanong mo sa akin. Ang sagot sa una mong tanong ay, oo. At ang sagot sa pangalawa mong tanong ay, hindi. Nagulat si David Brennan. Teka, sandali. Paano mo nalaman na? Ngunit sumagot agad si Lady Selner. Paano ko nalaman kung anong itatanong mo? Kahit hindi ko na nakikita ang hinaharap? Dave, ang mga gusto mong itanong ay tungkol sa nakaraan. Tinignan ko lamang ang mga nakaraan at ibinigay ko ang mga sagot na alam kong gusto mong marinig. Ngayon, gusto mo bang ipaliwanag ko pa na mas detalyado ang mga sagot ko? Tama ka, Dave. Alam ko kung sino ang gusto mong itanong, pero wala akong sasabihin tungkol sa kanya. Nagulat si David Brennan at sinabing, pero Lady Selner, alam mo kung ano ang ginawa ng batang yun. Isa siyang taong maaaring maging banta sa ating bansa. Paano mo nagagawang tumanggi? Ngunit pinutol siya ni Lady Selner. Alam ko, yan mismo ang dahilan kung bakit tumatanggi ako.
At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang anak ni Lady Selner. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Nakita mo rin ang video na nangyari noong araw na yun, hindi ba? At sumagot si David Brennan na, oo, nakita ko. Nakita ko isang batang hindi man lang umatras sa harap ng napakaraming mababangis na halimaw. Nakakatakot ang lakas niya. Pero sa huli, ginamit niyang kapangyarihang iyon upang iligtas ang sangkatauhan. At sinabi ni Lady Selner na, maniniwala ka ba kung sabihin kong hindi itong unang beses ang nangyari ang ganito? Nagulat si David Brennan at napasabi siya sa kanyang sarili na, ibig sabihin, nangyari na pala ito noon. At sinabi niya na, ang ibig mo bang sabihin, ilang beses nang muntik malipol ang sangkatauhan nang hindi man lang namin nalalaman? At sa isip ni David Brennan, napasabi siya na, baka tama si Lady Selner. Baka ang batang yun talaga ang... Ngunit hindi na niya tinuloy ang kanyang iniisip. At dito, nagpaalam na siya. At bago tuluyang umalis, sinabi niya na, magagarantiya mo ba na hindi mapanganib ang batang nasa video? At sumagot si Lady Selner na, oo. At sinabi ni David Brennan na, kung ganon, magpapanggap na lang akong wala akong narinig sa sinabi mong kilala mo siya. At sinabi ni Lady Selner, teka Dave, gumawa ako ng cookies. Gusto mo bang mag-uwi ng kaunti? At sumagot si David Brennan na, hindi na, maraming salamat. Hanggang sa muli, Lady Selner. At pagkaalis niya ni David Brennan, may isang lalaking nagsalita. Hindi ko gustong matandang yun. Gusto mo ba ako nang bahala sa kanya? At dito, ipinakita si Thomas Andre. Ngunit sinabi naman ni Lady Selner na, hindi ka ba mababawalan lumaban bilang isang professional fighter kapag muli ka nagkaroon ng problema, Thomas? At sumagot si Thomas Andre na, oo nga. Pero, at pagkatapos, bigla niyang sinabi na, pwede rin ba ako magtanong? Maliban sa akin, marami pang tao nakatakdang mamatay sa mga aksidente, lalo na sa mga car crash. Sigurado akong napakaraming ganong kaso. Pero nakaiwas ako sa aksidente dahil sa propesiya mo. Bakit mo ako iniligtas noon? At dito sumagot si Lady Selner na, dahil marami kang nagawang mabuti sa nakaraan mong buhay. Nagulat si Thomas Andre. Talaga? Ako? Ako si Thomas Andre, ang bad boy. Hindi, ang demonyo ng UFC. Pagkatapos, muli siyang nagtanong, kung ganon, ano bang ginagawa ng batang nasa video para hanapin siya na matandang yun? At dito, sumagot si Lady Selner. Iniligtas niya ang mundo. At napabulong na lamang si Thomas Andre na, minsan, hindi ko alam kung nagbibiro bang babaeng ito o seryoso. Pagkatapos ay sinabi niya na, kung ganon, nasa na siya ngayon? Ang bayaning nagligtas sa mundo. At anong ginagawa niya? At sumagot si Lady Selner na, hindi ko rin alam. Marahil, masaya niyang ini-enjoy ang kanyang kabataan sa kung saan. Pagkatapos, lumipat ang eksena. Narinig ang anunsyo. Malapit na magsimula ang preliminary round ng Junior High Division. Hinihiling namin sa lahat ng kalahok na magtungo na sa loob ng stadium. At dito nga, ipinakita si Cha Hae-in. Isa siya sa mga kalahok sa track and field competition. Nagsimula na ang takbuhan. Makikita ang buong pagsisikap ni Cha Hae-in na manalo. Habang papalapit siya sa finish line, lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo hanggang sa nalampasan niya ang dalawa pang kalahok. At si Cha Hae-in niyang nagwagi sa laban na ito. Ngunit pagkatapos ng karera, lumipat ang eksena. Makikita si Cha Hae-in na nakaupo sa labas. Habang hinuhubad ang kanyang medyas, makikita ang natamo niyang injury sa kanyang paa. At sinabi niya sa kanyang sarili, nalampasan ko ang unang preliminary round. Pero, kakayanin ko pa kayang tumakbo sa susunod na event nang may ganito akong injury sa paa. Nakakainis naman. Pagkatapos, biglang may nagsalita. Itatago mo bang injury mo at ipagpapatuloy pa rin ang pagtakbo? At paglingon nga ni Cha Hae-in, makikita niya si Jinwoo at napabulong siya sa kanyang sarili. Isang miyembro ng track and field? High school student ba siya?
At lumapit si Jinwoo at sinabing, kung ipagpapatuloy mo ang pagtakbo ng may injury sa paa, baka 1 taon kang magpa-physical therapy. Pagkatapos, hindi ka na makakatakbo ng maayos at pagsisisihan mo yun habang buhay. May kilala akong nangyari na yun at napabulong na lang si Cha-Hae-in sa kanyang sarili na ang bango niya. At sinabi niya na, salamat sa pag-aalala mo pero ngunit bigla siyang napangiwi sa sakit habang hawak ang kanyang mga paa. At sinabi ni Jinwoo na, pwede bang wag ka munang gumalaw sandali? Habang hawak ni Jinwoo ang kanyang paa, namula siya sa hiya. At unti-unting gumaling ang kanyang injury sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jinwoo. At sinabi ni Jinwoo, 1 beses ka lang bibigyan ng pagkakataon. Ibigay mo ng lahat at tumakbo ka ng buong bilis. Pagkatapos, sinabi ni Cha-Hae-in, teka, sandali, hindi ba tayo nagkita na noon? At dito, ngumiti na lamang si Jinwoo at sinabi niyang, tumakbo tayo. At nagulat si Cha-Hae-in, ano? At sinabi ni Jinwoo, kapag nalampasan mo ang record ko sa pagtakbo, sasagutin ko ang tanong mo. At sinabi naman ni Cha-Hae-in, high school student ka, hindi ba? Nakita kita nag-first place sa lahat ng preliminary events. At dito, sumagot si Jinwoo na, talaga? Kung ganun, sumusuko ka na ba? At sumagot si Cha-Hae-in na, i-announce na kasi ang resulta ng final round preliminaries. Kapag nalambasan ko ang record mo, kahit matagalan pa, nasagutin mo pa rin bang tanong ko? At napabulong si Jinwoo sa kanyang sarili na, mas bata pa siya ngayon, pero ganun pa rin siya ka-inosente. At ngumiti si Jinwoo at sabay sinabing, sige, deal. Pagkatapos nun, nagpatuloy si Jinwoo sa kanyang buhay bilang isang ordinaryong estudyante. Araw-araw siyang pumapasok sa paaralan. Patuloy rin siyang nagsasanay kasama ang mga track and field club members. Namuhay siya tulad ng isang normal na teenager. Naglaro ng mga computer games, nakipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan, at masayang kinamasa ang simpleng buhay na matagal niyang ipinaglaban. Habang lumilipas ang mga araw, muli ring nagkikita sina Jinwoo at Cha-Hae-in. At dumating na rin ang panahon ng college entrance exam. Abala si Jinwoo sa kanyang pagre-review, habang si Igris naman ay tahimik na tinutulungan siya sa kanyang pag-aaral. Unti-unting lumipas ang panahon, hanggang sa sumapit ang ika-24 ng Disyembre. Abala na ang lahat sa paghahanda para sa nalalapit na Pasko. At napabulong si Jinwoo na, abala ako sa paghahanda para sa college entrance exam nitong mga nakaraang buwan. Pero siguro, panahon na rin para pagbutihin ko naman ang pananamit ko. Habang naglalakad, napansin niya ang isang quote na nakadisplay sa isang butik. At gamit ang kanyang kapangyarihan, kinopya niya ang itsura nito. Katapos ay tinanong niya, kamusta kaya ang itsura ko? At sumagot si Tus na, napakaginoon ninyo, my king. Makikita ang astig na tindig ni Jinwoo at sinabi niyang 3, 2, 1. At eksakto ngang dumating si Cha-Hae-in at nagulat ito at sinabi, parang may mga mata ka sa likod ng ulo mo, Jinwoo. Nakapag-college exam ka nung nakaraang buwan, hindi ba? Congratulations! Pupunta ka pa rin ba sa university na pinili mo noon? Napakataas ng grades mo. Bakit yun pa rin ang pipiliin mong university? At sumagot si Jinwoo na, dahil inalok nila ako ng full scholarship at pagkakataong makapag-aral sa ibang bansa. At may isang tao akong gusto makilala ron. At biglang nagbago ang ekspresyon ni Cha-Hae-in. At sinabi niyang, babae ba yun? At dito, ngumiti lang si Jinwoo at sabay sinabing, secret. At kitang-kita ang pagsiselos ni Cha-Hae-in. At pagkatapos sinabi niyang, naalala mo pa bang pinangako mo sa akin, Jinwoo? At sumagot si Jinwoo na, anong pangako? At sinabi ni Cha-Hae-in na, nangako kang sasagutin mo ang kahit anong tanong ko kapag natalo kita sa takbuhan. At ngumiti na lang si Jinwoo at sinabing, tama, naalala ko na. At sinabi ni Cha-Hae-in na, magkarera tayo. Tingnan natin kung sinong unang makakarating sa punong yun.
At sumagot si Jinwoo na, ano bang gusto mong itanong? At sinabi ni Cha Hae-in na, lahat. Gusto kong malaman kung anong nasa isip mo. At kung babae ba o lalaki ang taong gusto mo makilala sa university. At gusto ko rin malaman kung nagkita na ba tayo bago pa ang track and field competition. Hindi agad nakasagot si Jinwoo. Napayuko na lamang siya at napangiti. At sinabing, sige. At pagkatapos, hinubad ni Cha Hae-in ang kanyang shawl at marahan niyang itong isinabit sa leg ni Jinwoo. At sinabi niya na, Jinwoo, kung gusto mo ako, manatili ka lang dyan. Huwag kang gagalaw. At dito, napatingin na lang si Jinwoo. Ano? At bigla na nga tumakbo si Cha Hae-in papunta sa puno. At nagsimulang magsalita ang mga shadow soldier si Jinwoo. Wow! Mukhang natalo ang ating Monarchs. Hindi ako makapaniwalang natalo siya sa pustahan. Hindi nyo sana tinanggap ang hamon na yon, my king. At sinabi pa ni Beru na, my king, may pagkakataon pa kayong manalo kung tatakbo na kayo ngayon. Habang nakatingin si Jinwoo kay Cha Hae-in, sunod-sunod na bumalik sa kanyang isipan ang kanilang mga alaala. Mula sa una nilang pagkikita, hanggang sa panahon na magkasama silang lumaban bilang mga hunters at kung paano niya unti-unting minahal si Cha Hae-in. At sa wakas, naunang nakarating si Cha Hae-in sa puno. At nakangiti nitong sinabi na, ibig sabihin ako ang nanalo, hindi ba? At dito, ngumiti na lamang si Jinwoo at sinabi niya na, Shadow Soldiers, ipikit ninyo ang inyong mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit kay Cha Hae-in. At sa pagkakataong iyon, mahigpit niya itong niyakap at marahan niya itong hinalikan. Matapos iligtas ni Jinwoo ang mundo, pinili niya ang simpleng kaligayahan na matagal niyang hinihintay. At sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang mawala pa si Cha Hae-in. Ngunit habang nagsisimula ang kanilang bagong kwento, may panibagong kapalaran na naman unti-unting naghihintay sa Shadow Monarch. Abangan natin yan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.